Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa saan niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalala ng ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Diba? Kung hindi inilabas ito ang ating Pangulo, kung hindi siya nagpatawag ng full investigations patungkol dito, malalaman ba ng mga ordinaryong Pilipino na katulad natin na may ganitong nangyayaring kalakaran sa Hindi natin malalaman. Hindi natin malalaman. Iisipin natin, ay talagang malakas lang yung baha. Ay talagang, ito talaga yung nangyayari kasi climate change na eh. Ay hindi, ganito yung nangyayari kasi nawawala na yung mga puno. Ay hindi kasi, hello guys, diba? Natin etong... So tama po si Katunying dito. Sa panahon ni Duterte, nag-name drop pa si Duterte. Take note si Duterte, nag-name drop. Pero ni isa. Guys, sasabihin lang na kakasuhan, pero wala ni isang napakulong. Kahit secretary, si Mark Villar, hindi nga niya tinanggal eh. Alam ni Duterte, nag-name drop pa siya. Sinabi pa niya sa kanyang talk to the people, ito kasi yan dito sa DPWH, grabe ang corruption dyan, mga ghost project. Sabi ni Duterte grabe daw ang corruption sa DPWH, ghost project daw. Ang sabi pa niya ganitong ginagawa nila, sasabihin may project, pero wala naman pala. Sasabihin completed, pero wala naman pala. Ibubulsa lang yung pera. Alam ni Duterte. Alam ni Duterte. Alam din ni Sara. Yung mag-ama, alam nila. Pero wala silang ginawa. Diba? Wala silang ginawa. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, eto lumalaban ng ating Pangulo. Nilalabanan niya itong korupsyon. At anong sabi ng Pangulo natin? Seryoso siya na wakasan yung nangyayaring korupsyon, dekada na ang nagdaan. Diba? Yan yung Pangulo natin, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, mga kaibigan, ang daming gugulong ang mga puwet ngayon, mga kaibigan. Ang dami. Hindi pwede yan, mga nagtuturuan sila. Wala yan, ang daming gugulong ang mga puwet na mga yan. Baka pati sina Marcoleta, damay. Kasi mga kongresista yan sa panahon ni Duterte. Biruin yung mga kaibigan na sa panahon ni Duterte, ang daming nagsiyaman, yumaman, ang mga kaalyado ni Duterte. My God! Sinasabi yan sa amin ng mga vlogger ng mga Duterte. Kita niyo yung mga vlogger ng mga Duterte na naging Marcos ngayon. Sinasabi nila sa amin yan. Kung sino-sino yung mga nagsiyaman. Meron pa nga daw talagang bilyon-bilyon hinakot, dinala sa ibang bansa. Nakaw yun nakaw. Pera na nakaw yun. Galing yun sa pera, sa taxes ng taong bayan. Ninakaw talaga. Dinala sa ibang bansa, lumipad sa ibang bansa at hindi na nagpapakita dito. Grabe ang nakawan na nangyari sa panahon ni Duterte. Mga kaibigan, nung sinasabi ko to, I'm telling you the truth. Walang kasinungalingan dito. Grabe ang nakawan sa panahon ni Duterte. So mga kaibigan, lahat ng mga yan, damay lahat yan. Yung mga, etong Senado, guys, yung Senado na yan, hindi lang yan si Jinggoy, hindi lang yan si Villanueva, my God, pati yan si pati yan si Escudero, at yung iba pa dyan. Dito sa Congress, mga kaibigan, meron din dyan. At dito sa yan nga sa executive, yan sina
Bunuan dati, at saka yung mga nasa DPWH, naku, lahat yan mga kaibigan, maraming madadamay dito. At 2015 onwards, at ang malala nito, maraming madadamay. Sa 2016 to 2022, sa panahon ni Duterte, doon talaga nakasentro ang nakawan sa gobyerno. Sa panahon talaga ni Duterte, ang daming nakawan sa gobyerno, sa totoo lang. No? Kaya heads will roll, iikot yung mga puwet ng mga taong ito. Sabihin ko sa inyo, iikot ang mga puwet nila dahil seryoso ang Pangulo natin, habulin ang lahat ng ito at panagutin lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Iikot ang puwet nila. Pakita nyo ngayon, takot na si Sara Duterte. Takot na si Sara Duterte. Anong sabi ni Sara? Ay wala daw kwenta yung ginagawa ngayon ni PBBM. Nothingness. Wala daw kwenta ang ginagawa ngayon ni PBBM. Bakit? Bakit niya nasasabi walang kwenta? Kasi ayaw niya. Ayaw niya ang ginagawa ng Pangulo na full investigation dahil alam niya na damay din sila. Pati yung kanyang kapatid, 52 billion, pati yung tatay niya, dahil yung tatay niya, alam na merong korupsyon, Ghost Flood Control Project, pero hindi niya winakasan kasi siya din ay corrupt at nakikisali din siya, nakikihati din siya, nakikikat din siya sa mga korupsyon sa gobyerno, sa mga Ghost Flood Control Projects. Kaya, abangan natin. Handa na kayo ng kapopcorn. Maganda to. Gugulong ang mga puwet ng mga taong ito, ng mga magnanakaw sa gobyerno. Gugulong ang kanilang mga puwet. So, handa na natin Handa natin mga kaibigan. Ito yung weak leader na sinasabi nila na nagpataranta sa kanila. Ito yung weak leader daw, pero ngayon sila natataranta at nagkakandara pa sila ngayon kung anong gagawin nila. Kanya-kanya sila ngayong alibay at kanya-kanyang linis ng kanilang sarili. Nagkakandara pa sila. Ito yung weak leader na sinasabi nila. Diba? Eh mga kaibigan, mag-ready na tayo sa ating popcorn. Diba? Weak leader daw weak leader. Pero gumugulong ang kanilang puwet. Umiikot na ang kanilang mga puwet ngayon sa presidente na sinasabi nilang weak leader. Lahat sila ngayon gugulong ang kanilang mga puwet dahil alam nila may mga kasalanan, di ba? Yan. So mga kaibigan dito natin napatunayan na ang Pangulo natin ay isang strong leader at siya ay may kakayanan na mag-lead sa ating bansa, mga kaibigan. At take note mga guys. Nakaschedule ang Pangulo natin pupunta, dapat sa UNGA, UNGA, sa UN. Kasi magsasalita siya doon nakaschedule siya. Anong ginawa niya? Hindi na siya pupunta sa New York. As of now, papaubaya niya sa iba kasi aasikasuhin niya itong problema dito sa flood control na yan, sa mga ghost project. Tututukan ng ating Pangulo. Gugulong talaga yung mga puwet ng mga taong ito, ng mga magnanakaw. Di ba? Yan ang katotohanan mga kaibigan, no? Maniwala man kayo sa akin ng mga DD sheets o hindi, wala akong pakialam sa inyo dahil kayo mga DD sheets, wala na ang utak ninyo ay blinded. Kumbaga kayo ay blinded, sarado, kandado, at ang pinapaniwalaan nyo na lang ay mga fake news ng inyong vice-presidente na bugok at magnanakaw. No? Yun na lang ang kaya ninyong paniwalaan. Pero pag mga katotohanan, ayaw ninyong paniwalaan. Dahil kayo ay mga bugok. Diba? Diba?
Yan, ito mga kaibigan, galing, no? Ang galing, no? So, ito talaga, strong leadership, no? Hindi na magagalaw ng 26 na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects ang kanilang pera sa bangko. Pati ilan pang assets sa bisa ng freeze order ng Court of Appeals. Batay sa listahan ng DPWH, kabilang sa mga pinafreeze nito ay ang mga ari-arian ng mga dating DPWH engineers, mga diskaya at ibang kontraktor. Sa gitna niyan, natuklasan naman ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure ang tinipid, substandard o di matunto na flood control project sa La Union. Ang isang proyekto, 100 million ang halaga, pero peke ang mga tubong ginamit. Gugulo ngayon ang mga puwet nyo, mga magnanakaw kayo. Yan. So mga kaibigan, no? Yan. Natuklasan na naman, no, mga kaibigan, ni DPWH Secretary Vince Dizon. So, itong 26 na sangkot, no, itong mga kontraktor, itong mga district engineer, ay naka-freeze na po ang kanilang ari-arian at hindi na po sila makakapag-withdraw, no? Naka-freeze na po 'yan. So, yan mga kaibigan, no? So, eto mga kaibigan, merong nagsasabi na aayusin na lang daw nila yung kanilang ginawa. Pero ang sabi po, no, ni Secretary Vince Dizon, hindi porket aayusin nila ay wala na silang kaso. Aayusin nila at may kaso pa rin sila. Diba? Yun. Sabi ni Dizon, aalamin niya kung nabayaran na ba ito. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Sigang may kontrata dito, ayusin nila to. Sarili nilang pera. Pero, hiwagay pa yun sa mga kasong ipa-file. Hindi porket ayusin nila, walang kaso, hindi ganyan. Kung hindi nila tinuloy talaga yan, talagang bahang-bahal kami dito. Sisira mga pananim namin, bahay namin. Ibe-verify rin ng ICI ang impormasyon ni Senator Panfilo Lacson na marami sa mga proyekto ng Silver Wolf sa La Union ay galing sa congressional insertions o isiningit ng mga mambabatas sa 2024 budget. Samantala, inaasahang papangalanan ngayong linggo ng Malacanang kung sino ang magiging executive director ng ICI. Yan ay matapos ang unang pulong ng ICI members na sina Rogelio Singson, Rosana Fajardo at Chairman Andres Reyes Jr. ngayong Martes. Sabi ni Dizon, aalamin niya kung nabayaran na ba ito. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Sigang may diba? kontrata dito, Yan. Kita nyo? Guys, tingnan nyo ha. Walang ganitong nangyari sa panahon ni Duterte. Kahit nalaman ni Duterte na grabe ang katiwalian, grabe ang ghost flood control projects, walang ganitong nangyari. Walang nakasuhan, walang napapris na mga ari-arian, walang napakulong, wala masyadong natanggal. Kita mo mga kaibigan, iba ang pangulo natin. Ngayon, BBM, iba. May political will. Pag sinabi niya, talagang totoo. May political will ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos. Walang-wala si Duterte. Para lang dumi ng kuko ni PBBM si Duterte. Walang binatbat. Walang binatbat si Duterte kay PBBM. Isa lang siyang dumi ng kuko. Ang galing ni PBBM. Diba? Napakagaling ni PBBM. Si Duterte walang binakbat. My God, ano ba itong si Timog? Si Timog, malay mo si Sara Duterte na presidente mo next year. Gutong abutin ng mga palamuning vlogger ni Tamba. Tingnan mo yan si Timog Kung si Duterte nga yung tatay, wala nga sa kalingkingan ni PBBM, si Sara Duterte pa kaya na bugok. Bugok na nga. Talagang grabe.
Napakabugok. Alam nyo ha, eto, huwag kayong magtatampo ha, huwag kayong magagalit sa sasabihin ko ha. Tayo. Si Sara Duterte, hindi siya fit na maging Pangulo. Bakit? Unang-una sa lahat, mainitin ang ulo. Magmumura ka agad. Manunumbag ka agad. Hindi ganun ang maging presidente. Ang maging presidente, dapat ikaw ay broad-minded. Malakas ang pasensya mo, mahaba ang pasensya mo. Dapat hindi mainitin ang ulo mo. Dapat hindi ka kaagad gagamit ng dahas. Dapat meron kang mahabang pasensya. Pangalawa, matalino ka. Dapat palabasa. Katulad kay PBBM, lahat no, ang dami niyang alam. Ang dami niyang alam, kahit anong topic mo, alam niya. Si Sara, hindi po nagbabasa. Hindi nagbabasa si Sara. Kasi bobo siya. Hindi niya maintindihan. Kita mo, inamin nga niya eh. Hindi niya na-review ang matatag curriculum dahil wala naman daw siyang background sa education. Hindi daw niya na-review kasi wala daw siyang background sa education. So, pinaubaya na lang daw niya sa kanyang mga tauhan. My God! Tinanggap niya ang DepEd. Meron naman siyang ilang taon. Basahin niya ang matatag curriculum. Kung may hindi siya maintindihan, magtanong siya sa kanyang master teacher, ano bang ibig sabihin nito? Siguro naman sa isang taon, malalaman niya kung ano yung nakalagay sa matatag curriculum. Pero sabi niya, hindi daw niya ma-review dahil wala naman daw siyang background sa education. So, ibig sabihin, bugok siya. Bugok. Hindi katulad kay PBBM, matalino. Anong sabi ni Ramon Ang? Anong sabi ni Ramon Ang? 'Di ba? Siya yung gumawa ng airport, siya yung nagpapaganda ng NAIA ngayon. Anong sabi ni Ramon Ang? Pinatawag siya ni PBBM. Pinapa-explain ni PBBM lahat sa kanya. Ano ito? Paano 'yan? Anong gagawin mo dito? Paano ito? Paki-explain mo sa akin lahat. Nagulat daw siya. Kasi sabi ni Ramon Ang, ngayon lang daw siya nakakita ng Pangulo ng Pilipinas na interesado na malaman ang lahat-lahat kung paano gagawin, kung anong palakan niya, kung paano niya tatapusin to, pati daw ang timeline. Nagulat siya. Humanga siya ngayon kay PBBM. Sabi niya, my God, ito lang daw yung Pangulo na nakita niya na interesado malaman lahat ng bagay at interesado na matutunan lahat-lahat kahit hindi naman niya forte. Remember si Magalong? Si Magalong din, humanga kay PBBM si Magalong. Anong sabi ni Magalong? Nagulat daw siya. Kasi yung pinapakita daw ni PBBM, alam daw ni PBBM yung kung ano yung mga pangalan, sa kontraktor yung sa pangalan ng mga project, kung ano daw ang tawag sa ganun. Nagulat si Magalong. Sabi niya, wow, Presidente, alam ito. Nagulat siya. Kasi si PBBM, matalino, wide reader, lahat binabasa, lahat ng mga kumbaga, wala siyang pinipili na subject matter. Lahat. Talagang binabasa niya. Lahat talagang tinitingnan niya. Gusto niya meron siyang knowledge sa lahat ng mga bagay. No? Si Sara, isa lang ang interest ni Sara eh. Taylor Swift. Taylor Swift lang. Yun lang ang gusto niya. Bugok. Bugok siya eh. Taylor Swift lang siya. Kaya nga hindi siya fit na maging Pangulo ng Pilipinas dahil bugok siya. Ang dapat sa kanya ay mag-artista. Doon siya fit, mag-artista siya dahil magaling siyang umarte. Diba? Bratinela. Kaya bagay sa kanya maging artista. Hindi bagay sa kanya ang maging presidente. Bugok siya. Wala siyang kaalam-alam.
Tinanong, di ba? Itok-itok. Pagkatapos hindi pa magaling mag-English. Pagkatapos, tanungin mo, wala. Kaya pala ayaw niya ng debate. Ayaw niya ng debate. Iniiwasan niya ang debate kasi hindi niya alam paano sumagot. Guys, hindi pwede ang ganong klaseng pangulo. Walang magiging pangulo na ganyan. Hindi yan po pwede. Nakakahiya yan. O, di ba? So, mga kaibigan, si Sara Duterte is not fit for presidency. At kita nyo isang malaking ebidensya. Binigyan siya ng DepEd. DepEd binigay sa kanya. Nung hindi na niya kinaya solusyonan, hindi na niya kayang solusyonan ang lahat ng problema, nag-resign. Kasi hindi na niya kayang solusyonan. Diba? Hindi niya kaya yung hamon. Hindi niya kaya yung mga challenges. Kasi bugok siya. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya na solusyon. So para mawala na lahat ng sakit ng ulo ng problema niya, nag-resign. Ganyan din ang gagawin niya. Kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas at sumakit ang ulo niya sa problema, magre-resign kasi bugok siya. O baka ang gagawin na, baka hindi siya magre-resign kasi mahilig siya sa pera sa power. Baka ang gagawin niya ay ipapaubayan na lang niya sa lahat, no? Sa kanyang mga utusan. Oy, kayo nang gumawa nito, kayo nang gagawa nito. Basta ako, pupunta ako sa iba-ibang bansa, mag-world tour, bahala na kayo dyan sa buhay niyo. So kapag naging Pangulo ng Pilipinas yan, kawawa ang mga Pilipino. Mag-world tour yan. Every minute of the day na sa ibang bansa yan. At gagamitin ang ating taxpayers' money. Igigisa tayo sa sarili nating mantika. Kawawa naman. Kawawa tayo. Tapos siya, nagpapasasa sa pera natin. O, diba? Yun yung mga kaibigan, no? Yan yun ang katotohanan, no? So mga kaibigan, maraming salamat sa lahat po ng nood, sa lahat po ng mga DDS, sa lahat po ng mga Pinklawan, at syempre sa lahat po ng mga ka-BBM. Maraming pong salamat sa panonood. I truly appreciate you, no? At mga kaibigan, paki-double tap to like, no? Para kayo makapag-like, double tap po ng ating video. At saka pakipollow na rin po ang aking page, TikTok Admin Rich, at ang aking Rich Admin TV, no? Pakipollow po. Maraming pong salamat mga kaibigan.